Pagkabalik ni Oliver galing sa pangunguha ng panggatong ay sabi noon, ayos din pala ang one day one eat, no? Yun bang solid na kain? Mas nagiging masarap ang kain at kakaiba ang pakiramdam. Mas nagkakaroon ng hustisya ang bawat butil ng kanin at bawat subo ng maanghang na karne. Sabi naman ni Maris, anong nakain mo? At bigla kang nag-speech ng ganyan. Namimiss mo na ba ang lugar nyo? Bumuntong hininga si Oliver bago sumagot. Oo, namimiss ko na nga siguro ang lugar namin. At dahil sa dami ng pinagdaanan ko sa misyong ito, ay doon ko na-realize na masaya at masarap ang buhay ko sa lugar namin. Hindi ko lang na-appreciate dahil marami at sagana. Halimbawa, pagdating sa pagkain, madalas kasi umaga pa lang ay umaalis na ako ng bahay para mag-basketball. Dahil sa albularyo nga si lolo ko, kaya umaga pa lang, napakarami nang nagpapagamot sa bahay namin. Pagka-uwi ko ng alas 10, ay siguradong may pagkain na sa lamesa. Hindi iyon luto ng lolo ko, kundi bigay ng mga taong nagpapagamot. Hindi kasi si lolo tumatanggap ng bayad kahit piso. Sinasabi niya lang na kung gustong magpasalamat sa material na paraan, ay ito lang ang mapagpipilian. Langis ng nyug na dahan-dahan ang pagkaluto. Hindi minadali, kagaya ng mga pagluluto ng mga langis ng nyug na minamadali at nilalagyan ng maraming panggatong para mabilis kumulo at humiwalay kaagad ang langis. Tapos, sunod na pwede nilang dalhin, prutas, isda, at kung ano-anong pagkain. Basta hindi pwede ang bigas na lalampas sa kalahating sako dahil sobra-sobra na raw iyon, sabi ni lolo. Kaya madalas 2 kilo lang ang dinadalang bigas na bigay ng mga nagpapagamot. Yung iba naman ay mga naka-tupperware na ulam gaya ng adobo, humba, minudo o ginataan. Marami rin ang nagbibigay ng mga buhay na manok at mga sariwang gulay. Kaya masasabi kong sobra-sobra ang pagkain namin sa bahay. Lalo na at 2 lang kami ni lolo ko ang magkasama. Pero dahil sa sobra-sobra nga, kaya hindi ko na napapahalagahan. Pagkarating ko ng alas 10 ay kakain lang ako. Tapos aalis na rin agad at makikitambay sa tambayan naming magtotropa. Magdadala ako roon ng isang buhay na manok mula sa kulungan ni lolo. Yung mga naipon namin mula sa bigay ng mga nagpapagamot. Tapos ang mga tropa ko na ang kakatay noon at lulutuing tinola. At gagawin namin iyong pampulutan. Halos araw-araw na ganun ang routine ng buhay ko. Kaya siguro nakaramdam ako ng pagkabagot sa lugar namin. Sabi naman ni Maris, mabuti ka pa. Malaya ang naging buhay mo. Kahit isa kang tagabantay. Bakit? Ikaw ba? Ano ba naging buhay mo? Mahirap ba kayo? Hindi ko masasabing mahirap kami. Pero hindi rin kami mayaman. Pero gaya nyo, sobra-sobra rin ang pagkain para sa amin. Dahil nasa compound nga kami nila Magnus nakatira. Walang limit sa pagkain. Dahil kami ang may hawak ng lahat ng kinikita ng hasyenda. Babawas si mama ko para sa pagkain ng nakatira sa mansyon at pagkain din namin. Walang limit yun. Pero masasabing hindi ako malaya. Nag-aral ako ng mabuti mula elementary hanggang sa makagraduate ako ng nursing. After noon ay nag-review ako at nag-take ng licensure exam. At bago ako makapag-apply ng trabaho bilang nurse, ay namatay naman si Lola Corazon. Tapos, kailangan ng magdadala kina Magnus sa inisan. Kaya ako nang sumama. Magmula noon ay wala nang normal sa takbo ng buhay ko. Hindi ko man lang nasubukang mamuhay sa syudad at mag-enjoy bilang dalaga. Kawawa ka naman pala, Maris. Pero sa tingin ko, nagawa mo naman ng maayos sa pagiging babaylan. Naku, Oliver, kung alam mo lang, ang pagiging babaylan ay natanggap ko rin naman agad. Kaso, ang nahirapan akong tanggapin ay yung maging inang babaylan. Kasi kailangan sa ibisan ako nakatira. Dahil sa bata pa nga ako at ayokong tumanda sa ibisan, kaya binago ko ang batas. Pati na ang mga bagong henerasyon ng mga babaylan ay pinayagan kong magliwaliw sa bayan. Pero hindi sabay-sabay. Relievo lang kami. 6 na buwan sa ibisan, tapos 6 na buwan naman sa bayan. Para hindi naman sila sobrang mabagot roon. Kaso doon na tuloy nasira ang lahat dahil pinasok kami agad ni Isabel.
at nakuha niya ang simpatya sa tatlo sa mga bagong henerasyon ng babaylan. Tapos, pinatay nila ang tatlo. Doon na talaga nasira ang lahat. At wala na ako ibang sinisisi roon kundi ang sarili ko lang din. Dahil baka kung hindi ako bumaba sa bayan, ay baka nabantayan ko ng maigi ang mga anak-anakan ko at hindi sila nalansin ni Isabel. Ano ka ba, Maris? Huwag mong isisi ang desisyon mo sa mga nangyari. Para sa ikabubuti naman ang intensyon mo. Pero ganun pa man, hindi mo kontrolado ang mga outside forces na sisira sa kapayapaan. Kaya nangyari ang ganun. Sa bagay, mukhang tama ka rin naman dyan, Oliver. Pero hindi pa rin mawawala sa puso ko na sinisisi ko ang sarili ko. Sabi na lang ni Oliver, makakamove on ka rin balang araw. Sige, sa unahan muna ako. Magpapahangin lang muna ako ng paa. Maghuhubad ako ng sapatos eh. Kapag dito ko yun ginawa, ay baka mahilo ka. Kaya kailangan kong lumayo. Oo, sige. Baka makontaminate pa ng amoy ang sinain ko. Kaya tama yan, na lumayo ka rin muna. Nakangiting wika pa ni Maris. Noong umalis na si Oliver, ay nag-focus na si Maris sa pagpapaningas ng apoy. Mahirap kasi magpaningas, lalo at hindi naman ganoon katuyo ang mga kahoy. Lumapit naman si Magnus. Ano, kaya pa? Umiiyak ka na dyan eh. Oo, naiiyak na ako. Dahil puro lang usok itong pinapaningas ko. Ako na muna dyan, atras ka muna. Bago pa humapdi ng tuluyan ang mata mo dahil sa usok. Wika pa ni Magnus at kumuha ng matigas na takip ng Tupperware sa bag. At iyon ang ginamit niyang pamaypay. Kaysa ihipan iyon ng mano-mano. Makalipas ang ilang minuto, ay napaapoy na iyon ni Magnus. Lumapit naman si Maris, dala ang kaldero na may laman ng bigas. Doon niya iyon sinabawan sa mismong sapa. Salamat, Magnus ha. Napagod yata ako masyado, kaya wala ako sa kondisyon sa pagpapaningas. Ano ka ba? Wala yun. Tsaka kahit papaano, ready na ako sa ganitong sitwasyon na medyo basa ang kahoy. Sa ilang beses ba naman natin pabalik-balik sa kagubatan? Bakit hindi mo na lang kasi ginamit ang butane stove para hindi ka na nahirapan sa pagpapaningas? Naisip ko rin yun kanina. Pero baka mas kailanganin natin yan sa mga susunod na araw. Kaya kailangan natin tipirin. At least dito may mga tuyong kahoy naman na pwedeng ipanggatong. Medyo malamig nga lang dahil hirap makatagos rito ang araw. At hindi naman dito sumisikat ng matindi ang araw. At kapag nakaliyab na kaunti, ay magtutuloy-tuloy na rin naman ang pag-apoy ng mga ganyang kahoy. Sa bagay, tama ka rin naman. Sagot ni Magnus at ipinagpatuloy ang pagpapaypay sa kahoy para mapalaki na ang apoy pagkalapag noong kaldero at magtutuloy-tuloy. Makalipas ang kalating oras ay sabi ni Maris, anong iuulam natin ngayon? Sabi naman ni Magnus, magluluto ako ng 2 noodles. 5 tayo kakain eh. Kulang masyado ang 1 piraso. Lalagyan ko rin ng paminta, chili powder, at kaunting asin para masabawan natin ang mas marami sa normal. Sige pala, ako na ang kukuha ng tubig sa sapa. Wika pa ni Maris at kinuha ang kaldero. Sabi naman ni Carlo, ano yan Maris? Lalagyan mo ng tubig panluto? Oo Carlo. Akin na, ako na ang kukuha. Sagot ni Carlo at kinuha na kay Maris ang kaldero at siya na ang naglagay ng tubig doon sa may sapa. Pagkabalik ay diretso nang iniabot iyon kay Magnus at si Magnus na ang nagbantay noon hanggang sa makaluto ng noodles na may maanghang na timpla. Tara guys, kain na tayo. Marami tayong mahihigop ngayon dahil may makukuhanan pa tayo ng tubig. Dinamihan ko rin ang sabaw nito para mainitan talaga ang sikmura natin. Yun no, akala ko sardinas o adobo na naman tayo ngayon. Although, okay naman yun dahil lalagyan naman ng paminta at chili powder. Pero mas okay pa rin ang noodles sa ganitong klima. At tama ka, samantalahin natin magluto ng noodles kapag may mapagkukunan tayo ng tubig. Mahabang paliwanag pa ni Oliver at agad nang kinuha ang kanyang stainless na mangkok na nilagyan na ni Magnus ng kaunting noodles at maraming sabaw. Magkakahiwalay na silang kumain
pero maririnig ang malalakas na paghigop ng bawat isa. Sabi pa ni Brittany, "Mabuti na lang pala, magkakalayo tayo no?" "Ha? Bakit naman?" tanong pa ni Magnus. "Kasi baka mahigop rin natin ang isa't isa sa lakas ng higop natin sa sabaw." Tumatawang wika ni Brittany at nagtawa na naman ang mga kasama. Noong matapos makakain ay kanya-kanya na silang lapit sa sapa at naghugas ng kanilang plato at mangkok. Saka sila nagsisandal sa mga puno na kanilang tinayuan ng tolda sa ibabaw bilang bubong. Iniabot naman ni Magnus ang kanyang lalagyanan ng tubig. Sabi pa ni Carlo, "Oh, bakit mo yan inaabot? Meron din naman kaming baunan ng tubig." "Kasi nagtimpla ako rito ng orange juice para kahit minsan makainom naman tayo ng matamis at marami tayong tubig ngayon. Kaya tama ang pagkakataon na magtimpla na rin ng juice." "Sabagay, tama ka. Pahingi ako." "Ako rin, gusto ko niyan." Sabat naman ni Brittany. Muli silang nagkwentuhan hanggang sa sumapit ang pagdilim ng paligid at natulog na rin sila. Kinabukasan, naunang nagising si Magnus. Tinignan niya ang kanyang relo. 8:00 na ng umaga. Nakita niyang nakasandal sina Brittany at Carlo sa isang puno, pero hindi doon sa kanilang tinulugan. Sabi ni Magnus, "Uy, bakit kayo nandyan?" Nagmulat naman ang mata niya si Carlo. "Gising ka na pala, Magnus. Galing na kami sa ilog na ligo kaninang mga 6:00. Tapos pagkabalik namin rito ay tulog pa kayo. Kaya nagpahinga na lang kami uli hanggang sa nakaidlip." Sabi naman ni Maris, nakagigising lang. "Magpapainit na pala ako ng tubig para sa kape natin." Sabi naman ni Magnus, "Huwag na tayo magpaningas. Sa butane stove na lang para hindi ka na mahirapan. Kaunti lang naman ang gagamitin natin para sa kape." "Okay, sige." Sabi naman ni Brittany, "Maris, yung tubig sa kaldero na ang gamitin mo. Malinis yan. Kakukuha lang namin yan noong magpunta kami sa sapa. Alam ko magpapainit ka ng tubig para sa kape, kaya kumuha na rin ako ng tubig." "Okay, sige. Salamat." Sagot ni Maris at nag-set up na ng butane stove at nagpainit ng tubig. Si Brittany naman ay naglabas ng isang pack ng biskwit at hinati sa 5 para iyon ang magiging laman ng kanilang sikmura sa almusal. Matapos makapag-almusal ay muli na nilang pinuno ang kanilang mga lalagyanan ng tubig. Hindi nila alam kung kailan sila makakakuha uli ng malinis na tubig, kaya sinamantala na nila na makakuha ng tubig at uminom na rin ng marami bago pa sila magsimulang maglakad. Habang naglalakad ay sabi ni Oliver, "Mamimiss ko ang bahaging ito ng paglalakbay natin. Gusto ko itong ganitong bahagi na maraming puno at malamig. Parang kahit maghapon na maglakad ay hindi nakakapagod dahil malamig ang paligid at may hamog pa ang mga dahon." Sumagot naman si Brittany, "Oo, tama ka, Oliver. Kaya enjoyin mo na ang paglanghap ng sariwang hangin rito dahil siguradong puro na asupre ang lalanghapin natin kapag naroon na tayo malapit sa may bangin." "Oo nga eh," sagot pa ni Oliver at patuloy pa rin sila sa paglalakad. Makalipas ang 1 oras ay naaamoy na nila ang singaw ng asupre. Nagsalita si Magnus, "Maglagay na tayo ng panyo sa mukha natin para hindi naman purong asupre lahat ng lalanghapin natin. Kahit ma-filter man lang kahit kaunti." Tumango ang mga kasama at naglabas ng kanya-kanyang panyo at inilagay sa mukha. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang gilid ng bangin kung saan may hanging bridge na gawa sa nito na lubid at kahoy. Nagsalita naman si Magnus, "Naku, akala ko malapit ang distansya mula rito patungo sa kabilang bahagi. Hindi pala. Tapos mukha pang marupok ang lubid na ginamit. Ano sa tingin mo, Carlo?" "Ewan ko lang. Wala akong ideya kung gaano katibay ang lubid na gawa sa nito. Pero duda rin ako kung safe ba tayo makakarating sa kabilang bahagi. Napakalayo naman kasi."
papaano ito? Tatawid tayo rito o hindi? Tanong pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris, sa tingin ko, pwede tayong bumaba sa bangin. Kaso, iikot tayo sa bahaging iyon na may ilang kahoy na makakapitan pababa. Masyado ring malayo pa ibaba kung dito tayo magra-rock climbing. Yun nga lang, malayo ang lalakarin papunta roon. Sabi naman ni Oliver, pwede na siguro natin pagtiyagaan ang papunta roon gamit itong tulay. Mauuna sina Carlo at Brittany para ma-check nila kung matibay ba ang bandang gitna. At kung hindi, ay saka sila bumalik rito. Mabilis sila makakabalik dahil maliliksi naman sila kaysa sa atin. Sabi naman ni Brittany, oo, sumasang-ayon ako sa suggestion ni Oliver. Mas makakatipid tayo sa oras kung dito tayo dadaan kaysa sa umikot sa malayo. At doon maghanap ng ibang dadaanan kapag nakababa na tayo. Sabi naman ni Carlo, di tara na pala para makatawid na. Wika noon, sabay naglakad na papatawid sa hanging bridge na gawa lang sa lubid at kahoy. Sumunod na rin agad sa kanya si Brittany. Noong makarating sila sa may bandang gitna, ay bigla silang nakarinig ng tunog ng mga yabag ng paa ng kabayo. Kaya napatingin sila sa unahan. Nagulat sila noong makita ang isang maputlang kabayo na kulay pula ang mata at may nakasakay na taong nakarobang itim na may dalang malaking palakol na pabilog ang talim sa magkabilang bahagi. Iyon yung palakol na ginagamit sa digmaan, hindi sa pagsisipak ng kahoy. Magnus, nakikita niyo ang itsura ng nakasakay sa kabayo? Sigaw ni Carlo. Sabi naman ni Magnus, teka lang, titignan ko. Wika niya sabay kuha ng telescope sa bag at sinilip mula roon ang taong nakasakay sa maputlang kabayo. Nako, hindi ito maaari. Imposible. Ha? Anong imposible? Carlo, umatras na muna kayo. Hindi nyo pwedeng harapin ng kayo lang ang nilalang na yan. Ha? Bakit naman? Nag-iisa lang yan tapos dalawa pa kami ni Brittany ang haharap sa kanya. Dahil hindi yan basta aswang o mutated na uri ng aswang. Ang mga ngabayo ng kamatayan yan. Yung tinatawag na Horseman of Death ba? Mula sa Apocalypse. Ha? Nagbibiro ka ba, Magnus? Paano yan nakarating rito? Hindi ko na alam, Carlo, kung paano. Pero base sa nakikita ko, siya nga yun. Maputlang kabayo na may pulang mata. Tapos ang nakasakay ay nakarobang itim na may dalang palaso at palakol. Ano ka ba, Magnus? Sa tingin ko, mutated monster lang ang kabayo at yung nakasakay. Ginagaya lang nila ang original image ng Horseman of Death para matakot tayo. Sabi naman ni Brittany. Pero Carlo, kung sakaling tama si Magnus, ay wala talaga tayong ilalaban yan. Lalo at hindi pa natin alam ang kahinaan ng nilalang na yan. Umatras na lang muna tayo. Hindi, mahal. May kutob ako na tama ang hinala ko. Hindi yan ang totoong horseman. Replika lang yan ng itsura. Wika ni Carlo at agad pinatalim ang mga kuko at naglakad ng diretso para kalabanin ang nilalang na nakasakay sa kabayo. Pero nagulat siya noong makitang kinuha noon ang pana sa likuran at kumuha ng 2 palaso. Saka itinira iyon ng sabay. Sumigaw naman si Magnus. Carlo! Brittany! Umatras na kayo! Mukhang ang lubid ang puntirya niya! Kaya 2 palaso ang inilabas! Mahal! Tara na! Sigaw ni Brittany. Saka mabilis na tumakbo papabalik. Si Carlo naman ay nanatiling nakatayo at hinihintay muna na makita niya ang direksyon ng 2 palaso. At tama nga si Magnus. Nakita niyang magkahiwalay ang direksyon na tinungo ng 2 palaso na mukhang patungo sa mga lubid ng tulay sa unahan niya. Kaya agad na siyang bumaling papabalik at mabilis na tumakbo. Naunang nakarating sa kabilang bahagi si Brittany. Kaya nakita nila kung papaano biglang nagkaroon ng apoy ang dulo noong 2 palaso at tumama sa mismong 2 lubid at sinunog doon ang lubid ng tulay pati na ang sahig na kahoy sa ibaba. Mabilis iyong naputol habang hindi pa nakakarating si Carlo sa bahagi nila Magnus.
Napasigaw si Brittany noong maputol ang mga lubid at bumagsak na ang tulay. Si Carlo naman ay mabilis na nakatalon at nakahawak sa lubid, kaya hindi siya bumagsak pa ibaba. Nakalambitin lang siya sa lubid, saka siya dahan-dahang kumapit papaakyat. Pagkarating niya sa itaas ay hinila na siya ni Brittany. Lahat sila ay nakaharap sa taong nakasakay sa kabayo sa kabilang bahagi. Nakita nilang kumuha uli iyon ng isang palaso at ang direksyon nila ang inasinta. Napasabi naman si Carlo, "Baliw ba siya? Sa ganito kalayo, imposibleng umabot pa rito ang palaso niya, lalo at mahangin sa bandang gitna." Pero ilang segundo lang ang lumipas ay nasagot na ang kanyang katanungan dahil malapit na sa kanila ang palaso na nagmumula roon sa nilalang na nakasakay sa kabayo at bigla rin iyong nag-apoy. Pero bago pa iyon umabot sa kanila, ay nagulat sina Magnus noong makitang may palaso na papasalubong roon pero medyo mataba ang dulo at doong magtama ang dalawang palaso ay sumabog iyon dahil palaso na may explosives ang ginamit ni Oliver para siguradong mapigilan ang pagdating noong nag-aapoy na palaso papunta sa kanila. Napayuko silang lahat sa lakas ng pagsabog. At noong muli silang tumayo ay wala na sa kabilang bahagi ang nilalang na nasa kabayo. "Saan na yun nagpunta?" tanong ni Maris. Sabi naman ni Oliver, "Hindi ko rin nakita. Nag-cover kasi ako ng mata dahil baka umabot rito ang epekto ng pagsabog ng explosives ko." Natahimik naman si Carlo at Magnus. Nagsalitang muli si Maris, "Wala na nga tayong ibang pagpipilian kundi ang bumaba sa bangin at maghanap ng ibang paraan papatawid sa kabilang bahagi. At sa tingin ko, kailangan natin maging mas maingat dahil maaaring nakaabang sa atin ang nilalang na iyon dahil alam niyang paparating na tayo." Sabi naman ni Magnus, "Hindi talaga ako makapaniwala na napakaraming sorpresa sa atin rito ni Isabel. Mukhang matagal nila itong pinagplanuhan ni Abraham, kaya talagang pulido lahat ng kalaban at patibong na naghihintay sa atin. Sana lang malampasan natin lahat ng nakaabang." Sabi naman ni Carlo, "Oo, malalampasan natin lahat ng yan. Naalala mo ba ang sabi ni Lino? Sikapin natin makabalik ng buhay, kahit pa may malalang pinsala, basta buhay. Dahil sila na ang bahala sa atin pagkabalik natin sa ating mundo." "Oo, Carlo, sana nga matupad natin iyon na bumalik ng kumpleto na buhay." "Oo naman, tiwala ka lang at dasal na rin kaunti." Nakangiting wika pa ni Carlo na pilit pinapagaan ang emosyon ng mga kasama dahil halatang kinakabahan ang mga iyon sa nakitang nilalang na maaaring sasalubong pa rin sa kanila sa kabilang bahagi. Ikinarga na nilang muli ang kanilang mga backpack sa likuran, saka nagsimulang maglakad sa kaliwang bahagi kung saan may nakikita silang mga kakahuyan paibaba na maaari nilang makapitan para mas madali silang makakarating sa ibabang bahagi ng bangin. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 217. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.